Welcome to another video of Paano Ba? Ang topic natin ngayon ay 8 tips para ma-miss ka ng babae pagkatapos ng date ninyo. Shoutout to Dois de la Cruz, Alcidera Boss, and Grace Engel 4850. Kung gusto niyo rin ng topic request, shoutout request, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Dress to impress. Siguradong mamimiss ka ng babae pagkatapos ng date ninyo kung mag-aayos ka para ma-impress siya. Ika nga, first impressions last. Ang anumang forma ng iyong paghanda sa first date ninyo ay mag-iiwan ng kakaibang impresyon sa kanya. Dito mo rin malalaman kung talaga bang may fashion sense ang iyong kadate at yung dating niya. Ang first date kasi ang isa sa mga pinakamahalagang date na dapat mong paghandaan kung ikaw ay naghahanap ng potential partner, lalong-lalo na kung crush mo talaga yung babaeng kadate mo. Hindi ito basta-basta dapat binabalewala sapagkat ito ang mag-iiwan ng impresyon na maaaring makaapekto sa mga susunod pang iba. Kaya naman, mahalagang paghandaan mo ito. Kung kinakailangan mong mamili ng komportable at presentableng damit ay gawin mo. Pumili ka ng nababagay sa iyong sarili. Maging stylish ka upang ma-impress ang iyong kadate. Hindi naman ibig sabihin nito na dapat nakakurbata ka at naka-Amerikana. Ibagay mo naman sa pupuntahan ninyong dalawa. Pero ang bare minimum ay dapat malinis yung suot mo, walang butas, mabango ka, naligo ka. Sana wag ka rin magsuot ng sleeveless, ng sando, o di kaya ng shorts. Although nowadays, no, kung casual ang una niyong date, medyo related sa sports, pwede ka naman mag shorts. Pero usually kasi ang babae nagdedesisyon kung may second date pa, kung interesado siya sa'yo, base din yan sa initial na attraction niya sa'yo on your first date. And part of that is, nag-prepare ka ba? Para bang sineryoso mo yung date at rinespeto mo siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng tamang damit. Tip number 1, dress to impress. Okay lang na dress down ka at casual lang, wag naman yung may mga butas-butas o may mga mancha. Tip number 2, be on time. Ideally, mas maaga ka dapat sa kanya ng 15 minutes. Bilang isang lalaki, napakalaga ng pagiging maaga sa first date. Ikaw dapat ang nauuna. Sumunod ka sa tamang oras ng inyong pinag-usapan dahil una sa lahat, ikaw dapat ang nag-iintay sa babae at hindi siya ang nag-iintay sa'yo. Kung ikaw yung humingi ng date at gusto mo talaga tong babae na 'to, hindi maganda ang itsura kung ikaw pa ang na-late lalo't lalo na kung ang pagka-late mo ay more than 10 to 15 minutes. Kumbaga parang hindi ka talaga gano'n kaseryoso sa kanya at hindi mo siya rinerespeto pagdating sa oras. Ang pagiging maaga sa inyong first date kasi ay nagiiwan din ng magandang impresyon para sa mga kababaihan. Ibig lamang sabihin nito ay excited kang makita siya. Interesado kang kilalanin siya dahil nag-e-effort kang maging maaga sa date ninyong dalawa. Ibig lamang sabihin din nito ay pinaghandaan mo rin at pinaglaanan mo siya talaga ng oras. Big deal itong maituturing sa mga babae sapagkat ang lalaking sumusunod sa tamang oras ng pinag-usapan ay nangangahulugan din na may isang salita ka. May reflection din ito sa character mo, kung mapagkakatiwalaan ka ba niya. Kasi kung hindi ka na niya maaasahan, sa unang date pa lang, kung kailan dapat best foot forward ka, ano pa yung kapag kalaunan, kapag naging kayo na. So tip number 2, be on time at the very least, sana 15 minutes earlier sa tinakdang oras. Tip number 3, mag-open ka ng topic at makinig ng mabuti sa kanyang mga sagot. Sa first date, natural lamang na ang lalaki ang mauunang mag-open ng topic sapagkat alam naman natin na ang mga babae mahiyain sa umpisa. Hindi sila nagfa-first move sapagkat sanay ang mga kababaihan na lalaki ang nag-i-initiate, lalong-lalo na kung hindi pa kayo gaano magkakilala. Bilang isang lalaki, ikaw dapat ang magbubukas ng anumang pag-uusapan ninyong dalawa. Ikaw ang maunang magtanong. Ideally, yung mga tinatanong mo tungkol din sa kanya. Ano yung mga hilig niya? Ano yung mga hobbies niya? Yung meron kang impormasyon na magagamit mo para makahingi pa ng second at susunod na mga date.
Ang magandang pagbubukas ng topic at pakikinig sa kanya ng mabuti ay mag-iiwan sa kanya ng magandang impresyon. Panigurado, mamimiss ka niya at mase-set apart mo ang sarili mo if you are a good conversationalist sa unang date nyo at naramdaman niya na interesado ka talagang makilala siya. Wala pang malaking nakaka-turn off sa isang babae kundi yung gwapo ka nga. Pero parang mas interesado kang marinig ang sarili mong magsalita kesa sa yung interesado kang makilala siya. Ako dati may naka-date na akong gano'n, nainis lang ako, wala na siyang susunod na date. Kasi even if gwapo siya, even if may kaya siya, naramdaman ko lang talaga na sa 3 oras na kasama ko siya, 90% ay tungkol sa pagmamayabang niya, tungkol sa sarili niya. And hindi yun gusto ng mga babae. Tip number 3, ikaw ang mag-lead ng conversation. Tip number 4, huwag kang mahiyang puriin siya. Huwag kang mahiyang purihin siya sapagkat bilang isang lalaki, isa sa mga nakakapagpakilig sa mga babae ay sa pamamagitan ng matatamis mong salita. Dito sila nahuhulog actually, more than sa itsura mo and even more than nasa loob ng pitaka mo. Kasi dito natutuwa ang mga babae sa pambobola at kilig. I-appreciate mo ang pag-aayos niya sa sarili niya, ang maganda niyang damit sa inyong date. Batiin mo rin ang ginawa niyang paghahanda at na nagagandahan ka talaga sa kanya sa panahong mga yon. Ibig lamang din kasing sabihin nito ay na-appreciate mo ang mga simpleng ginagawa niya and it makes her feel good, which will increase the chance na gusto kanyang makita uli. Tip number 5. Mag-initiate kang bayaran ang inyong bill. Alam ko, modern society na tayo, uso na ang KKB. Pero sa umpisang date, lalong-lalo na kung ikaw ang nagyaya, dalhin mo siya sa lugar na abot kaya mo dahil sa cultural norm talaga natin dito sa Pilipinas, ang lalaki talaga ang dapat nagbabayad lalong-lalo na sa first date. Sa usapang bill, alam naman natin na ang karaniwang nagbabayad ay ang mga lalaki dahil kultura at nakalakihan na natin ito. Kung sinubukan man ng babae na mag-offer ng bill, ay tanggihan mo ito at sabihin sa kanya na pwedeng ako sa dinner, ikaw sa coffee. Or kunyari, ako nang bahala sa movie tickets natin. Kung nag insist ka talaga or gusto mo talaga akong ilibre sa second date na natin. Malaking bagay yon sa mga babae kasi feeling nila ay wow, pinaghandaan talaga ng lalaking ito ang date namin at gentleman siya. Sa panahon ngayon, even if modern ang mga babae at kumikita rin ng pera, gusto pa rin nila ng lalaki na kaya silang alagaan. Kaya kung gusto mo talaga ang girl na kadate mo, ikaw ang mag-offer, ikaw ang maghanda, and even if she insists, pwede mo namang tanggapin ang offer niya pero sabihin mo sa susunod na date na lang. Or di kaya ikaw ang magbabayad nung mas mahal, sa kanya yung mas mura. Kunyari ikaw sa dinner, siya sa coffee. Tip number 6, maging sensitibo kung senyales na ito para yakapin siya bago matapos ang date. Kung gusto mo siyang hawakan ng kamay o halikan sa cheek or di kaya ay yakapin, maaari mo naman itong gawin basta humika lang muna ng pahintulot o basahin ang kanyang body language to make sure na komportable siya rito. Dahil syempre, no, hahanap ka ng estratehiya para malaman kung okay ba 'to sa kanya o hindi. Ang mga strategy na medyo madali-daling gawin, kunyari, aalalayan mo siya kapag pababa ng hagdan, konting hawak lang. 'Pag pumalag siya o parang nag-pull away siya, ibig sabihin nun hindi pa siya komportable. Pero kung kunyari, nahahawak-hawakan mo siya ng konti, kunyari sa braso, kapag inaalalayan mo siya, baka at the end of the date, okay lang sa kanya ang hug o di kaya ang beso. Yan. Tip number 7, umakto ng normal. Umakto ka lang ng normal at natural. Huwag kang kabahan sapagkat maaari ring kabahan ang iyong kadate dahil ang men nga ang nagli-lead ng first date. Magte-take siya ng cue kung magiging awkward ba yung date nyo o hindi. So ano yung mga paraan para ma-diffuse nyo yung tension or kung kinakabahan talaga kayo? Kung kinakabahan ka, aminin mo na lang para matawa kayong dalawa. Sabihin mo, alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto talaga kita eh. So, medyo kinakabahan ako ngayon. Or di kaya pwede mo namang sabihin, alam mo, medyo crush ka talaga kita eh. Kaya, sorry na lang kung medyo ninenervyos. Para that way, mag-relax din siya.
Tandaan, first date ito, i-enjoy mo lang at wag mong intindihin na ito ay isang job interview. Think of it as gusto ka niyang makilala at gusto mo rin siyang makilala. And the best way to do that is kung relax kayong dalawa at nagpapakatotoo lang. And tip number 8, mag-initiate ng second date kung nag-enjoy ka. Okay, so bago kayo maghiwalay or habang nagde-date kayo, kunyari sinabi niya ang hobby niya ay bowling, tanungin mo na, sabihin mo na, ganun ba? So, next time ba pwede tayong mag-bowling? Or next time ba pwede kitang yayain mag-bowling? Yon, para alam mo na kagad kung may second date o wala. Bilang isang lalaki, ikaw kasi dapat ang nag-i-initiate at nag-aalok. Oo, modern na tayo ngayon. Ang mga babae pwede na rin magyaya ng second date, pero kung gusto mo talaga ang babaeng ito at lalong-lalo na kung traditional na woman ito o medyo conservative, ang best bet is ikaw ang magli-lead ng dating at ng relasyon ninyong dalawa. Okay, so tandaan, mahalagang alam mo ang mga tips na ito upang mag-iwan ng magandang impression sa iyong kadate. Kung may iba pa kayong tips, you can leave it in the comment section down below. And if you have topic requests, shout out requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat sa pagnood sa Paano ba Tagalog How to channel and see you in our future videos.